So sunod natin ito, sabi ko nga sa inyo, eh, 'no? Ang sabi ko sa inyo kinakabahan na po sila, eh. Saan? Sa posibleng mangyari sa pulitika, mga kababayan. Asan ba 'yun? Eto. Uy! Dito habang pinapanood ko, hindi ko kilala yung parehas na 'no, pero ayan may pangalan, Admar at Malu Tikya. Ayan, si Admar at si Malu Tikya, mga kababayan. Diyan po mga kababayan, ang diskusyon po nila diyan, ang pinag-uusapan po nila diyan, 'no, eh, ano ba ito? Sa tingin mo ba, magkakaroon ng yung pag-u-unite nga daw po kasi nararamdaman ng mamamayang Pilipino na ang mga kakamping at ang pula, mga kababayan, nag-u-unite, 'no? So ngayon, habang pinapanood ko sila, sabi ni ano, ni Malu Tikya, Tikya 'yan, 'di ba? Yung apelyido Tikya o Malu Tikya. Sabi, 'yan yang ano, kiss of death na nga yang mga kakamping na 'yan, 'no? Ibig sabihin nun, mga kababayan, kapagka ikaw, politiko, nadikit yung pangalan mo doon sa mga kakamping o doon sa mga linya dati nila Senator Kiko Pangilinan, ni dating Senador Trillanes, wala. Wala na ang karera mo sa politika. Which is ako po, miski ako, mga kababayan, sinasabi ko po yun nung panahon na yun, 'no? Which is hindi naman po tayo nagkamali. Kasi nung panahon na yon, mga bossing, talagang naghahanap tayo ng presidente na hindi sila makakabalik, 'no, na hindi sila makakapasok ulit. Kaso umikot ang 2 taon, magdadalawang taon, ganito ang nangyari. Yung inaasahan natin na dapat ay kakampi natin, mga kababayan, unti-unting siniraan ang gobyerno, 'no? Unti-unting siniraan si Pangulong Bongbong Marcos. Keso si Duterte, paulit-ulit, bangag yan, nasa listahan ng PIDEA yan, tapos kinabukasan babawi, tapos bukas ulit bangag na naman si PBBM, tapos kinabukasan okay na naman sa kanya, tapos ngayon ending hindi ako opposition. Si dating Pangulong Duterte nahilo na. Ang mamamayang Pilipino malamang sa alamang sasabihin ng mga DDS, ay naglalaro ng chess ang grandmaster. Ganyan kapagka medyo nalilito na sila, matalino yan si Digong. Kasi ano yan, ina-analyze niyang maigi, 'no? Ina-analyze niyang maigi yung takbo ng politika. Ibig sabihin po sa kanila nung pabago-bago ng desisyon o pagbago na bago ng sinasabi, si dating Pangulong Duterte ay matalino po. Kumbaga diskarte para sa kanila yon. Ayan. So etong dalawa na to, yung nakikita ko, pinag-uusapan nila. Ano ba? Sa tingin mo ba may uubra sila? 'No? The way na magkwento sila at mag-usap doon, mga kababayan, alam ko sa sarili ko, kinakabatutan itong mga to, kinakabahan itong mga to, mga bossing. Sinabi ko na doon sa mga unang vlog ko, doon sa mga analysis natin sa mga nangyayari dito sa politika, mga kababayan, kabado yung mga yan. Ganito, 31 million ni PBBM, 'no? 31 million ni PBBM. Tanggalin na natin yung 10 million nga ulit. Yun yung mga DDS, 'no? So ilan na lang matitira? 21 million, 'di ba? So ngayon, ilan ang kakamping, mga bossing? Ang kakamping po, sabihin mo nang hindi lahat umokey, hindi naman talaga magiging 100% yan. Sabihin mo ng 2 milyon ang mawala o hindi papabor doon sa pagsasama ng kakamping at mga red, mga kababayan. Ibig sabihin, madaling sabihin, mga bossing, 21, kung 15 million ang kakamping, 21 plus minus 21 plus 13, 34 to 35 million
mga boss, mas aangat. Mas aangat. Ang dami kong tinapyas para doon sa para doon sa mga DDS. 10 milyon ang tinapyas natin, mga kababayan. Yan ang kinatatakutan nitong mga to, mga bossing. No? Natawa ako sabi ko, political analyst and strategist. Tapos ang tingin mo, alam nyo po kung kanino ang kiss of death talaga ngayon? Kung sino yung mas magandang bansagan ng kiss of death ngayon, mga kababayan? Ito po, kapag ang pangalan ng politiko na linya sa mga Duterte ngayon, mga kababayan, asahan mo po. Kung merong inidoro, 8 inidoro dati, 8 diretso sa inidoro dati, mga kababayan, mas masahol po ito. Kaya nga po, isa po, mga bossing, isa po sa palatandaan kung bakit nasasabi ni Mark Ramos yan, doon sa analysis natin, mga boss, yung mismong PDP, okay, wala na daw po silang laban, PDP na lang daw po, no? Miski po yung dating PDP laban, sila na po ang dumidistansya sa mga Duterte. Bakit? Kasi po, mapapahamak si Ipe. Mapapahamak po si, ano pa pangalan? Si Philip Salvador, no? Dahil kandidato po daw nila sa pagkasenador sa darating na halalan sa 2025. Siyempre, umiiwas na sila. Kung sabi nga kung ano yung sinabi o mga nasabi, no? Kasi tinanong nung reporter din pala ng SMNI, no? Siguro iniisip niya dahil nandiyan si Digong nasa harap natin si Digong siguro iniisip niya malamang isasagot nitong PDP laban kasi miyembro si Digong niyan. Ang sasabihin niyan ay okay yun, sige isulong natin yung pagpapadrag test sa Pangulo. Mali po sila, mga kababayan. Napahiya po yung reporter mismo nila, no? Yung gusto nilang maging sagot iba po. Sa halip, ang isinagot, mga kababayan, huwag nyo kaming dinadamay dyan. Kung ano yung sinabi ng dating Pangulo, sinabi niya yun, no? Huwag nyo kaming ihinahalo dyan sa padroga-droga ninyo, mga kababayan. So halata na talagang, cut the line na muna tayo kay Duterte. Mayayari si Philip Salvador. Baka hindi manalo si Philip Salvador. Ayan. Pero ako rektahan po. Malabo po yun, mga kababayan. Sabi ni sabi ni Silverio, Coach Oli, 32 million daw silang mga DDS. Napanood ko yung vlog niya. Ganun raw sila karami. 32 million, tayo nga po, mga bossing. Binase yon doon sa boto ni Inday Sara Duterte. No? Tayo nga po bumoto din kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Paano magiging 32 million silang lahat? No? Yan na lang po ang isipin ninyo. At ngayon po, unti-unting nagbabaklasan.